And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Bilis ng araw, ano ah? Miyerkules na tayo ngayon. Ikapito ng Enero 2026. 2025. Hindi, nakasanayan eh. 365 yun malo eh. 365 days eh. Anyway, 2026. Luzon, Visayas at Mindanao. Pabilis ng panahon, ano? Midweek ngayon. O tapos, pagkatapos ng pista ng Jesus Nazareno dito sa Quiapo, susunod naman ang Sinulog Festival. Tapos susunod naman ang Ati-Atihan. Lupit ano, magkakasunod yung mga pista natin dito na dapat sana nagdodraw ho ng mga turista. Pag-usapan natin yan mamaya. Kaulo muna ng ating mga balita, Malacanang tiwala na makalulusot sa pagsusuri ng Korte Suprema ang 2026 National Budget. Kahit meron pa rin unprogram allocation. Dating Undersecretary Cabral ilang beses na rin nag-suicide bago tumalon sa isang bangin sa Benguet. Hirit ang dating Pangulong Digong Duterte na makuha ang Medical Expert Communications tinabla ng ICC. Resulta ng 2025 bar examinations ilalabas ngayong araw ng Korte Suprema. Mayon Volcano patuloy na nag-aalbruto, itinaas na sa Alert Level 3. Sabihin na naman ni Director Bacolcol ayoko ka nang kausapin. Tapos nandang nag-uusap, nag-aalbruto bulkan Tatlong weather systems patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, tatlong weather systems ka magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Miyerkules ayon sa Pag-asa. Sa weather forecast ng Pag-asa, sinabi ng weather specialist na si John Manalo, ang shear line at northeast monsoon o amihan ang magpapaulan sa northeastern portion ng Luzon. Kabilang naman sa apektado ng shear line ang Bicol Region. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan sa Kabikulan, ingat kayo. Gayon din ang lalawigan ng Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samara. Samantalang easterlies naman siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Palawan. Makararanas naman ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, epekto naman ito ng trough ng LPA. Ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon makararanas na maulap na papawari na may mga isolated light rains, epekto pa rin ng amihan. Ito naman ang inaasahan temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Medyo malamig sa Ilocos Norte ha. Lawag, Ilocos Norte, 21 to 29 degrees Celsius. Malamig din ng konti sa Metro Manila, 21 to 30 degrees Celsius. Santo Giganao, ganyan din, 21 to 38. Baguio, ba sarap ng panahon, no? 15 to 21 degrees Celsius. Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius. Legazpi, 24 to 29. Calayan Island, 25 to 30. Puerto Princesa, 27 to 31. Igangdra sa Kwan sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Ganon din sa Cebu, mainit 25 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 23 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31. At sa Davao, mainit din, 24 to 32 degrees Celsius. Pambundag sa mating paminaw nato riyan sa Subo. Magandang Umaga, Pilipinas!
Itinaas sa Alert Level 3 mula Level 2 ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At ito ay kasunod nga po ng mga tumitinding aktibidades sa paligid ng bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC, ang Alert Level 3 ay nangangahulugan ng mas mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad tulad ng lava flow, pyroclastic density current, rockfall events at posibleng pagsabog sa mga susunod na araw o linggo. Sinabi ni PBOC Director Teresito Toto Bacolcol, ang paglala ng aktibidad ng mayon ay dulot ng paulit-ulit na pagguho ng Summit Lava Dome. Mula January 1 ay itala ang 346 rockfall events at 4 na volcanic earthquakes bunsod ng bukod pa sa indikasyon ng paglabas nito ng mainit na lava. Bunsod nito, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone mula sa bulkan habang pinalilikas na rin ng Albay Local Government ang mga residenteng naninirahan malapit sa bulkan. Malo, tawagan nga natin ulit si Director Toto, ano ha? Baka mamaya may notam na rin silang yung notice to airmen, ano ha? Tukoy na ang pagkakakilanlan ng bangkay ng babaeng sinilid sa storage box at itinapon sa isang ilog sa barangay Pinagwarasan sa Basud, Camarines Norte. Ayon sa pulisya, positibong kinilala ng mga kaanak ang biktimang si Annalise Agokoy, 38 anyos, residente ng barangay Bura, Katarman sa Camiguin. Samantala, naglabas na ng facial composite ang suspect ng suspect at bata ito sa salaysay ng mga saksi. Napagalaman na galing pang Calamba, Laguna ang suspect at sumakay ito ng bus biyaheng Diet Camarines Norte dala ang naturang storage box nung gabi ng Enero 1. Talaga? Layo naman ang pinagano niya, no? Talagang ibiniyahe pa. Nasawi naman ang isang 18 anyos sa Binatilyo makarang mahulog sa Pasig River sa may bahagi ito ng barangay 286 Binondo, Maynila. Ayon sa mga opisyal ng barangay, hinahabol naman ng biktima ang grupo ng mga kalalakihang sakay ng isang pulang sasakyan nang mangyari ang naturang trahedya. Napagalamang may kasamahan ang biktima na pawang nahulog din sa Pasig River ngunit ligtas na nakahon. Sa pagsasiyasat ng otoridad, lumabas na nagnakaw pala ng cellphone ang mga ito na maaaring dahilan kaya sila hinabol ng naturang sasakyan. Nabatid na hindi residente ng barangay ang nasawing Binatilyo ngunit na-turn over na ito sa barangay authorities noong pang November 11 makaraang maaresto naman ng mga pulis malapit sa May City Hall. May magdibigat sa mga suki natin dyan sa Baguio na masarap ang lagay ng panahon. Ay sa mga kakabsat natin dyan po sa San Mateo, Isabela na yung magdibigat din, ha? Patay din ng isang menor de edad na lalaki habang sugatan naman ang dalawa nitong kasama. Makarang sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Taytay, Rizal. Sa ulat ng pulisya na wala naman ng kontrol ng driver dahilan para tumilapon ang kanyang dalawang angkas kabilang ang nasawing menor de edad. Isinugod pa ito sa ospital ngunit kalaunay namatay din dahil sa tindi ng tinamong injuries. Samantala, nasa maayos namang kalagayan ang driver at isa pang angkas sa naturang aksidente. Inimok ng grupong Ban Toxics ang publiko na pairalin ang prinsipyo ng zero waste sa lahat ng sektor para mabawasan ang nililikhang basura ng bansa. Kasabay ito ng International Zero Waste Month ngayong Enero. Sinimula ng Pilipinas noong 2012 para isulong ang waste reduction at maiwasan ang polusyon. Sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources, umaabot ng 2.7 metric tons ng plastic waste ang nalilikha ng bansa taon-taon, katumbas ito ng 61,000 metric tons ng solid waste araw-araw. Ang mas nakakaalarma niya rito ay tanging 1/3 lamang ng mga ito na napupunta sa landfill, 35% naman ang napapabayaan na pupunta sa mga karagatan. Kaugnay nito, naglatag din ang Ban Toxics na tinatawag nitong zero waste approaches para sa mas malusog at ligtas na kapaligiran gaya ng waste segregation, pag-iwas sa paggamit ng plastic bags, paggawa ng sariling cleaning product at ang repair, repurpose at syempre, kung hindi nyo magagawa, i-donate nyo na lang.
Nasagip ng nasa 61 Korean tourists makaraang magkaproblema ang engine ng sinasakyan nilang motorized bangka sa may Olango Island sa Cebu. Ayon sa Coast Guard Substation Olango, nakatanggap sila ng distress call alas 12:30 ng hapon kaya't mabilis nilang tinugunan sa loob lamang ng 10 minuto. 5 speedboat at isa pang motorized bangka dineploy ng Coast Guard para mailipat ang mga pasahero at madala sa barangay Maribago sa Lapu-Lapu City. Tiniyak naman ng otoridad, walang natamang sugat ang lahat ng 61 dayuhang Koreano. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Dubai. Happy birthday kay Jerome Luklukan at Alicia Piniero. Natin ito pagbati sa mga suki natin dyan po sa Dubai. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis! Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kung ano ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate. Mud and Sabon and Cotton, gawa po ito ng ACS. Kami nga pala, Malu, ano, makakausap na natin yung ating winner ng mahiwagang tunog. Magandang kanyang New Year, ano ha? Malubong sa kanya, 14,000. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ang all-gender help desk nito dinisenyo bilang isang one-stop support system upang tulungan naman ang mga empleyado na may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk ay isang enhanced version o pinahisay na bersyon ng dating women's help desk. Nag-aalok ito ng isang ligtas, confidential space kung saan maaaring magpahayag ng hinaing, humingi ng konsultasyon ang mga empleyadong walang o may mga problema nang walang dapat na ikatakot. Lalong-lalo na yung mga nasasubject sa sexual harassment. Sa pag-access sa help desk, maaaring may nantulong na legal ang mga empleyado, psychological support referral at assistance sa pagpapile ng administrative complaint. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang help desk ay nagtatampok ng isang unified multi-platform system na kinabibilangan ito ng single contact number, isang official FB page, isang standard complaint form na may QR code at na isang tanggapan na nasa loob mismo ng corporate office ng PAGCOR dyan po sa Pasay. Pinalawak din ng PAGCOR ang saklaw ng help desk upang masakop ang mga kaso ng karahasan batay sa kasarian. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nakatakdang ilabas ngayong araw ng Korte Suprema ang resulta ng 2025 bar examinations. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier, magbibigay muna ito ng mensahe matapos na magsilbing bilang bar chairperson at saka ilalabas ang opisyal na listahan ng mga nakapasa sa pagsusulit. Bubuksan ang gate ng Korte Suprema alas 10 ng umaga at maglalagay din ng LED screen sa courtyard kung saan ipapakita ang pangalan ng mga pumasa. Nagpaalala naman ang Korte Suprema na doon sa mga magtutungo sa lugar, sumunod sa tamang pananamit. Ayan, ha? Hindi po pwede dyan yung mga micro. Hindi pa pwede yung mga micro-mini, ha? Batay sa datos ng Korte Suprema, 11,425 ang nakakompleto ng 3 araw na pagsusulit, ang pinakamataas na bilang na naitala sa kasaysayan ng Philippine Bar. Sa mga pumasa, sa mga sinuwerteng pumasa, congratulations! Ayan, ha? Ang susunod namang hamon dyan ay magkakatrabaho ba kami? Ayan. Ay, teka muna. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, maswerte dahil sinalubong ang bagong taon na merong 14,000. Ang ating winner ng mahiwagang tunog, si Jejay Dia Nicolas ng Malay Aklan. May nga aga, Jejay Dia. Ano, angga mo ba?
Dia po. Dia. Oo. Pang ilang panalo mo na ito, Dia? Ang pagkakatanda ko po parang 3 o 4. Pangatlo? Kasi ang tagal na po bago ako naupo siguro. Oo. Sinuupod mo dyan sa balay? Kuan po, ako lang yung kasi po, kuan ako yung tawag dito sa trabaho, yung stay in, yung kasama ko po sa trabaho. Oo. Malapit kayo dyan sa ano? Malapit kayo sa Boracay? Kuan po, sa Boracay po mismo. Sa mismong Boracay? Oo. Po, dito po ang trabaho ko. Oo. Maganda na bang Boracay? Kasi po hindi ko po masyado nakukuha pagka-araw. Siyempre, hanggang inaabot ako ng alas 10 ng gabi sa duty. Hindi na ako nakakalabas ng umaga. Pero pagka dumalabas naman po ako, okay naman po. Marami naman pong bisita. Pero sabi, bumabalik na daw dati. Matapos, di ba, nilinis ni Mayor Digong 4 years ago. Oo, tapos ngayon daw. Bumabalik na naman? Bakit? Siguro kailangan talaga yung mahigpit na kwan para mapanatili yung ganda ng natin. Sayang, di ba? Ang laki ng ginastos dyan ng gobyerno para ma-rehabilitate. Tapos anyway, sige na mga salamat sa pagpaminaw, ha? Teka muna, saan ka ba nakikinig? Radyo natin? O sa FM? Sa YouTube po. Sa YouTube lang po. Sa YouTube, sa cellphone. Oo. Kasi meron tayong may radyo natin tayo dyan sa Boracay. Tsaka meron tayong FM dyan. Yung dati ko po kasi nakatune ito ako sa yung sa Kalibo. Kaya po parang nawala ngayon yung sa Kalibo. Mo ba? Sige, singlan ta na. Sa cellphone na lang po ako. Singlan na to. Wala na. Hindi, malakas pa rin yung radyo natin, Kalibo natin. Oo. Anyway, sige, i-relay natin yan, ha? Anyway. Marami. Oo. Paano mo nakuha yung sagot? Naglilista po ako sa madalas yung tutukan ko po talaga yung tunog, pinakikinggan ko at saka yung sa clue po ninyo. So inabangan mo talaga yung clue, ha? Opo. Ito sabi, nasa Palawan na ang price mo, pwede mo nang kunin, dala ka lang daw po ng ID. Ayan, ha? Okay, 14,000 ang arat. Salamat po. Sige. Padayon lang sa pagpamati, ha? Opo. Sige po. Pwede pa pong sumali, naman! Kita nyo naman, nanalo nga. Sabi nyo nga, 3 beses na kayo nanalo mula nung umpisa natin ang mahiwagang tunog. Oo. You're always welcome. Ayan, ha? Okay, salamat po. Happy New Year po. Nadungagan ang imong pagkamanggaranon ba? Mga salamat, ha, Ma'am Dia. Thank you. Good morning. Salamat po. Ayan, maupay aga sa mga kauturan tanan sa Negros. Maganda umaga, Pilipinas! Sunod na natin to. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Sa mga nag-aabang naman na mabigyan ho ng regalo, ha? Kita ho naman ninyo, tapos ng Pasko, namimigay pa rin ng regalo si Sherwin Alparo. Hindi, ano daw ito kasi hindi pa naman tapos ang Chinese New Year. Yan. May Chinese New Year pa eh. Tapos preparation din po ito para sa Pasko 2026. Ang ganyan, Sherwin. Si Sherwin ay nandyan sa Barangay Malanday, Marikina City. Ulitin natin, sa mga taga-Barangay Malanday, Marikina City, lakasan nyo na ang inyong radyo, telebisyon para po matsyempohan kayo ni Sherwin Alparo at sa kanyang grupong gwapo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan, ang ating word of the day naman ay abrogate. Abrogate. Ibig daw sabihin niya na ipawalang bisa. Ayan, you abrogate the agreement.
Ano nga to? Ay, ano nga yung kasunduan natin? Sige. Abrogate the deal. Gano'n na. Ayan ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay mga taga Andres Bukid, magandang umaga. Sa mga suki natin dyan sa New Jersey, USA, good morning. Belated happy birthday nga pala kay Boss Manny de la Peña dyan po sa San Diego, California. Siyam sa bawat 10 Pilipino sang-ayon sa paglulunsad ng Oplan Kontrabaha laban Oplan Kontrabaha sa Metro Manila. Yan din ang paghahain ng tax evasion cases laban sa mga diskaya at gawing mandatory ang pagsasapubliko ng salayan ng mga opisyal. Batay sa Publicos Asia Survey na isinagawa nitong Disyembre, nasa 90 hanggang 91% ng mga respondents suportado ang nabanggit na pambansang issue, 4 to 6% naman ang tutol. Marami rin ang sang-ayon sa Anti-Political Dynasty Bill, pagtatanggal ng value-added tax at travel taxes, deklarasyon ng isang taong State of National Calamity at pagpasa sa Classroom Building Acceleration Program Bill. Samantala, mas marami naman ang tutol sa pagtatalaga kay Boying Rimulya bilang bagong ombudsman na merong 42%. Higit na mataas naman ito kaysa sa 29% na nagsasabing suportado nila ang pagkakatalaga kay Rimulya sa nasabing posisyon. Yan po ay resulta ng survey ng Publicos Asia. Yan daw po dating husband ni Melanie Marquez. Sumagot sa mga alegasyon ng dating beauty queen. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pasabog ang interview kay Melanie Marquez ni Kuya Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda noong nakaraang Lunes. Sinabi kasi nitong sinasaktan daw siya ng kanyang American husband na si Randy Lawyer. At sinabi pa, ang pasabog pa ni Melanie, na inabduct daw siya at ipinasok sa mental hospital kahit normal naman daw siya at walang sakit sa pag-iisip. Kinasuhan pa raw niya ang kanyang asawa at inireklamo din niya ito sa Bureau of Immigration para hindi na raw siya makapasok ng Pilipinas. Kaagad na nag-react ang estranged husband ni Melanie Marquez at nagpadala ang abogado nito mula sa Pecobar Law Office ng sagot sa mga akusasyon ng dating beauty queen. Ang sabi dito sa ipinadalang statement ng abogado ni Randy Lawyer, our client categorically denies these allegations in the strongest possible terms. Ms. Marquez has a notorious history of hurling ostentatious, fabricated claims of abuse at Mr. Lawyer, every single one previously investigated and dismissed as baseless and unfounded by the appropriate authorities and forum. The case Ms. Marquez mentioned in the interview that she previously filed against me was dismissed by the Office of the City Prosecutor of Makati and did not even reach the court of law. This latest stunt is nothing short of malicious harassment designed to inflict severe reputational damage, emotional distress, and professional harm on our client. Mr. Lawyer will address the particularities of Ms. Marquez's accusations against him before the Bureau of Immigration, the proper forum. End of quote. Kaya abangan na lang natin kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo dahil sinasabi nga ng asawa ni Melanie na mahilig daw talaga ito gumawa ng mga kwento. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie. Bakit ganun pagka nagiging bitter yung ending di ba? Sana na maghiwalay na lang na maayos. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa kay Habi, padala mo na siguro ng chocolate si Melanie.
Para magkasundo kayo. Padala mo na ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, tinutulungan natin ang ating mga magsasaka, tinutulungan natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Isang lalaki naman sa bayan ng Lapinig, Northern Samar, inireklamo ng isang pastor ng trespassing. Nakunan tuloy ito ng illegal drugs ng maaresto. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga? Inaresto ng mga pulis ang isang lalaki sa bayan ng Lapinig, Northern Samar matapos na ireklamo ito ng isang pastor ng trespassing. At nang ito ay maaresto, nahulihan o nakuhaan pa ito ng illegal na droga o pinagbabawal na droga sa isinagawang operasyon ng Lapinig Police. Naganap ito sa barangay Lapinig del Norte. Sa report ng PNP, personal na nagtungo sa Lapinig Municipal Police Station ng isang pastor upang ireklamo ang panluloob o trespassing sa bahay na isang nakilalang si alias Jimmy. Agad naman narumispon ng mga pulis upang beripikahin ang nasabing impormasyon. At pagdating sa lugar, ayon sa report ng PNP, naaktuhan ng mga otoridad ang suspect sa ibabaw ng bubong ng bahay. Nagtangka para itong tumalon upang umiwas sa pag-aaristo. Kinilala ang sabing akusado na si Bong, 45 taong gulang at residente ito ng Barangay 4, Hipapad, Eastern Samar. Nang mahuli ito, nagsagawa ng body search ang pulis at nakumpiska ang 3 Hitzel transparent plastic sachet na pinaghihinala ang shabu ang laman nito. Inimbentaryo at minarkahan ang mga ebidensya. Matapos na ipaalam sa suspect ang kanyang karapatang constitutional, dinala ito sa Lapinig Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Nahaharap na ito ngayon sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin sa Kidapawan City. At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol, ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili po ang family rubbing alcohol sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, power bank at alcohol, sumabog. Dahilan para magkaroon ng sunog ng isang van sa Tacloban. Yung driver nagtabo ng paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang kamay. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga Jimmy. Isang van na nasunog. Driver naman nagtamo ng paso sa kanang bahagi ng kamay sa syudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Bureau of Fire Protection Tacloban City Chief Investigator Senior Fire Officer 2 Anthony Alvin Duran. Kinilala ang biktima na si Mario Corbo na sa 8 taong gulang residente ng barangay 110 Otap sa naturang syudad. Ligtas naman ay isa pang kasamahan nito. Nangyari sa alas 9:33 ng umaga sa barangay 89 Payapay, San Jose sa Tacloban. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng biktima ay bumaba. Kasama ang isa pang kaibigan nito, pinarada ang Toyota Commuter Van Deluxe sa kilid ng kalsada para kumain ng buko
Paglipas ng isang oras nang biglang magdiyab ang sasakyan, tinangka pa nitong apulahin ng apoy, subalit nagtamo ng first degree burn sa kanang bahagi ng kamay ang biktima at itinakbo sa ospital. Ayon sa mga bombero, na posibleng sumabog ang power bank at alcohol sa loob ng van sa may dashboard na bahagi. Sa kasalukuyang patuloy na imbestigahan ng mga bombero ang insidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Ayan, paalala yan. Kaya dapat ho, yung power bank, hindi natin ibinabilad sa init ng araw. Tapos itinabi niya pa siguro yung alcohol. Di ba? Kadami naman yung kadami niya namang bit-bit na alcohol. Anyway, iniimbestigahan pa. Ayan ho, kaya nga di ba pag sasakay ka ng eroplano, hindi po pwedeng nandun sa compartment. Tsaka hindi ka po pwedeng mag-charge ng power bank sa eroplano. Dapat yun nasa possession mo para pagka naramdaman mo nagiinit na habang ginagamit mo, makagawa ka kaagad ng aksyon. May mga ganong insidente na yun. Wala pa, hindi pa kasi problema kasi marami doon sa mga technology ngayon, yung posibleng downside niya hindi pa kaagad na susolusyonan effective anytime po pwede ka magkaroon ng power source, di ba? Kaya lang yung mga measures kung paano mo ito iingatan lumalabas lang kapag nagkaroon na ng dispalinghadong gamit. Magandang umaga, Pilipinas! Lungkot naman balita niyan. Dito, pasayahin muna natin yung mga taga-Malanday, ha? Tumutok sa DZRH at manalo ng Insan 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis manghuli ni Sherwin. Sherwin, good morning. Sherwin. Yes, good morning. Ayan, Kuya Angel. Ito, huli-huli natin to si Tatay dito sa Barangay Malanday City. Barangay Malanday. Marikina City. Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Palaging DCRH ang inyong pinakikinggan. Opo, lagi po ako nakikinig sa DCRH. Sino po paborito yung announcer sa DCRH? Sa umaga, si Angelo Palmones. Sa hapon, si Deo Macalma. Talaga namang kompleto. Dahil kompleto ang yung pinakikinggan at paborito mga radio announcer. Ano pangalan mo ulit? Ricardo Galdonis po. Tatay Ricardo, ito meron kang 1,000 pesos. Napakaswerte naman pagkagising sa umaga, nagkapera. Salamat po sa DCRH. Oo, at hindi lang yan, kapag nakuha mo yung ating word of the day, makukuha mo rin yung ating mini component. Ang word of the day ay abrogate. Abrogate. Tama ba ko, Angel? Ha? Abrogate. Abrogate. Oo. Abrogate. Dahil nakuha mo yung ating word of the day na abrogate. Eto, meron kang DCRH mini component at meron ka pang DCRH Noche Buena basket na pang Chinese New Year na yan. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakamabango at pinakamapula ang Pride with fabric conditioner, Korean Strawberry Blue Moon Detergent Powder with stain away formula. 2 kilo yan para sa iyo, kuya, para sa iyong pamilya. Maraming salamat po sa inyo tsaka sa DCRH. Ayan, Mang Rick, ano yung nasa likod mo? Pinili mo ba yung background na yan, Sherwin? Parang parang location shoot ng pelikula ni John Wick. O parang to, no? Hindi, tingnan mo yung kanto. Parang yung hotel doon sa sa... Hindi po, po yan eh. Sa kaliwa? Oo. Center po yan. Hindi, nasa likod mo. Parang kwadrado o angulo lang yan. Angulo lang. Akala ko naman talagang ganun, parang yung kwadrado sa kwadrado yung parang triangle, di ba? Ganyan yung hotel nung Nakapunta ka ba doon, Nakapunta ka na ba doon, Mang Rick, sa location shoot ni John Wick? Hindi pa. Hindi pa po. Pasama ka kay Sherwin. Hanggang dito lang siya sa Malanday, kuya. Alam mo, nakakalito yung Malanday. Trabaho lang, tsaka Malanday. Alam mo, nakakalito yung Malanday, ha? Kasi may Malanday Valenzuela. Opo, saan yun? Oo, dyan naman, may Malanday Marikina. Huwag kang mag-alala, Kuya Angel. Ganun yung nangyari sa akin. Bakit? Last 2 weeks ago ba yun? Ang nakaschedule sa Malanday. Ang pinantuhan ko, alam mo,
Valenzuela. Pero ang nakalagay sa schedule ko pala, Marikina. Ayun. So ngayon, tuloy kami ngayon punta na Malanday, Marikina. Kasi yung schedule talaga is Malanday, Marikina. Sige. Kamusta naman yung mga sapatos dyan, Kuya Rick? Ako po, doon po ako nagtatrabaho sa Gibson Shoes. Ganon. Opo, sa Gibson Shoes sa Concepcion. Malakas bang benta? Mga trabaho ho namin, mga pampulis. Na Oh. mga gawa namin. Magkano ang Gibson? Magkano ang sa Gibson shoes? Yung gawa ho ninyo, magkakano yun? Sa factory price ho, 2,000 ho isa nun. Sa pares. Hindi, matibay naman kasi yung Gibson shoes, di ba? Opo. Pampulis po yun eh. Pampulis. Sa mga lahat ng AFP, mga sandatahang Pilipinas. Ano yun? po ginagawa. Combat shoes ba yun, yung Gibson shoes? O yung pang-duty lang na yung mababa? Meron din yung combat shoes, meron combat din yung shoes. pampulis, yung makintab na charol. Yun yung tagda 2,000. Yung tagda 2,000. Pero may mas yung mura. ginagamit ng mga polis, yung charol. May mas mura na Gibson shoes. Wala na ho. Yun na ho ang pinakamura. Ayun na yung pinakamura. Oo. Kasi bagay, di kalidad naman kasi talaga din, Sherwin. Matibay ho yun. Matibay. Pudpud na. Ano na nga, pudpud na nga daw talampakan mo. Matibay pa yung sapatos. Buong buo pa yung sapatos. Opo. Ganon, di Ganun ba? po yung mga gawang Marikina. Ang swelas yata niyan, gulong ng truck, ng aeroplano? Yung iba ho. Yung iba naman ho, high-tech na. High-tech na. Pag pinasok yung sapatos sa loob ng makina, paglabas may swelas na. Galing, Kasi kami Mga nung high school, chemical na. pag tinamaan ka ng sapatos, bukol talaga Ganon katitibay yung mga sapatos. Ngayon, mahihinang klase yung mga sapatos. Yung inabot mo, Kuya Angel, ang sapatos doon, kahoy pa yung swelas, no? Grabe ka naman, panahon ng hapon yan tinutukoy mo Inabutan mo ba yon? Hindi nga. Yun nga gusto ko malaman kasi kung inabutan mo, at least napakaswerte natin na nakilala natin ng isang Angelo Palmones na umabot pa sa mga ang sapatos, ang swelas ay gawa pa ng kahoy. Hindi, Gibson ang ginagamit ko nung high school kami. Gibson, Ayan, sige. Congratulations, ha? Nako. Kuya Ricardo, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo, kasama pa rin ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Ma'am Evangeline Lang, kumusta na ho kayo dyan po sa Las Vegas, sa mga suki natin dyan sa Las Vegas? Kita nyo, ang Gibson shoes na ginagamit ho ng mga pulis at mga sundalo gawang Marikina, nagkakahalaga lang pala ng 2,000 piso. Nagkakahalaga ng 2,000 pesos, kaya pala yung isang, ano pangalan ng general na may administrative complaint dahil pinagpapaliwanag, ayaw magpaliwanag sa Napolcom. Paano ba naman hindi siya makaka-question? Pinagmamalaki pa niya na yung sapatos niya pala, signature shoes. Kahit pumapasok siya. Ang halaga pala ng sapatos niya 70,599 pesos. Kita mo, 70,599 pesos. Ano ba yung sapatos niya? LB? Laking Valenzuela? LV. Ayan. Anyway. Ang footwear niya, 70,599 pesos. Ganun sapatos niya, parang sapatos ko rin. Joke. Magkakano ba to? Galing na to sa UK UK. Ayan. Grabe. Kaya yun, pinagpapaliwanag. Kaya yan ang paalala natin sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, ha? Wag ho tayong, hindi dapat meron sa tinatawag na ostentatious display of wealth. Maganda umaga, Pilipinas! Yung kayang mga scientist natin, yung mga nasa field kaya ng PBOX, ano kayang nire-require ng sapatos? Kasi lagi nakabota ito. Oo. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Oo, mabuti tinanggap niyo pang call ko. Akala ko, sasabihin niyo, ayoko niyang kausap sa Angelo.
Hindi naman part of our service ko. Oo. Tumawag. Lagi na lang ganun. Parang ano, no, parang sinasadya ng pagkakataon. Pagkatapos kayo nakakausap, nag-aalburuto ang bulkan. Anyway, so, kumusta na ngayon? Kumusta ngayon si Mayon? For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 131 rockfall events. So, ang dami nito. And nagkaroon tayo ng 5 pyroclastic density currents. And yun nga, kahapon, niraise na natin yung alert level from alert level 2 to alert level 3. Kasi nga po, dumami na yung pyroclastic density currents. And dumadami na rin yung rockfall events. And may eruption na. Yun yung tinatawag natin effusive eruption. So itong nangyayari ngayon, hindi pa ito eruption. Eruption na to. Eruption na. Yes. Ito yung nag-escalate yung activity and patuloy na at bumibilis yung paglaki ng Summit Lava Dome. So kapag lumalaki na yung lava dome, ibig sabihin may lava na lumalabas ng papile up, magiging lava dome. And then at the same time, kapag naging stable yung lava dome, bumabagsak na yan as a pyroclastic density currents and then yung nagiging rockfall events na rin. So, itong pagkaroon ng pyroclastic density events and paglaki ng lava dome, ito yung manifestation na eruption na ito. It's not the same yung eruption natin na mayroong lava fountaining, but this by itself is already an eruption. Okay. So, pero hindi pa kayo nag-declare ng no-fly zone? O nag-declare? Ano naman yan? Kasama na? Kasama lang natin. Yes, that's right. Huwag lumapit dun sa Mayon volcano. Okay. So yun, may notam na tayo ha. Notice to airmen na hindi na dapat, gaano kalayo from the peak? Wala naman tayo sinasabi na yung taas na kalayo. It's the kaap na nag-determine yung... Okay. Sige, tawagan na lang namin siguro mamaya ang kaap, ano ha? Para maabisuhan din ang ano. Pero, hanggang kailan nyo inaasahan itong ganitong klaseng activity? Or meron pa bang explosive? May kasunod pa ba itong medyo mas malakas na explosive eruption? Pwede magkaroon ng explosive eruption, but ang nakikita natin right now, based on sa data na nakikita natin, this will follow the 2023 template. Tanda natin 2023 nagkaroon ng effusive eruption. And kapag effusive kasi medyo matagal, it would take, in 2023, it took 6 months bago humipa yung eruption. So we're really in for a long haul kung effusive eruption. Kapag explosive naman, kapag eventually this will become an explosive eruption, medyo shorter yung duration. Pero 2018 eruption, it took 2 months. Tapos gaano karami na yung mga pinalikas nating residente? Yung mga ng LGU, kahapon nag-start na sila, siguro maraming residente kasi sa loob ng PDC. More than 10,000 yan. So, nag-start na ng evacuation kahapon, yes. Pero alam ho ninyo, kaya ho na pinakikita din yung activities ngayon ng bulkan. Ito ho, nagdo-draw din naman ng mga turista. Di ba? Marami din ang dumadayo dito sa may bandang Bicol kasi hindi naman siya ganun ka-destructive eh. Malayo naman doon sa mga community. Anyway, sige. Actually, siya papasok mo sa PDC, may mga vantage points naman na pwede nilang panoorin yung eruption. Mga kailan natin inaasahan yung fountaining? Kung magkakaroon ng explosive eruption, magkakaroon na ng lava fountaining. Pero kapag effusive eruption yan, ganyan lang. Yes. Puro usok. Parang lang yan, effusive eruption. Wala tayong makikita ng lava fountaining. Pero yung lava flow, makikita natin sa gabi? Yes po, makikita natin sa gabi. Right now, ang manifestation pa kasi is yung pag lava dome growth,
and yung incandescent rockfall events. Kapag gabi, makikita natin yung glowing rockfall events. So, Kahit araw kikita natin. hindi, sa araw, mga bato lang yan na itim, pero sa gabi talaga makikita yan. Makikita pagka madilim na. Ayan. Si Canlaon, kumusta? Ang Talaon naman, kahapon nagkaroon tayo ng azimuthal activity na umabot ng 800 meters. Pero again, this is a recurring activity sa ng Canlaon volcano. So right now, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes, and nasa alert level 2 pa din yung Canlaon volcano. Kahapon yung sulfur dioxide niya ay nasa 1,662 tons per day. Okay. Sige. Director, thank you ha. Maraming salamat. At again, para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dyan sa Kabikulan, eruption na ho itong nangyayari. Ano nga ito? Effusive eruption. Effusive eruption. Yes, effusive eruption. Thank you, Director. Ingat ho kayo. Maraming salamat. Good morning. Ayan, si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Isunod na natin si Roel Saldico, RH18. Ang mga residente ho ng malilipot dyan po sa Albay, nilikas na. Diyos marahing aga, Roel. Diyos maridaga, Kuya Angel, pagdabag na paglikas ang isinagawadag MDRRMO Malilipot Albay na kung sa ito ay hanggang kagabi hanggang ngayong madaling araw na upang masiguro ligtas ang mga residenteng nakatira sa 6-kilometer danger zone matapos itong itaas ang alert level 3 ng Bulkan Mayon. Katuwang ng MDRMO ang APSIMO, PMB, AFP, Bureau of Fire at mga barangay officials ng bayan. Samantala, siniguro naman ni Governor Romel Rosal ng Albay na magkakaroon ng maayos na o magtuluyang evacuation center ang mga pamilyang inilikas dahil na rin sa pagpakita ng aktibidad ng Bulkan Mayon. Ayon sa gobernador, abutin naman sa 3,000 na mga pamilya ang inilikas sa pawang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Dagdag pa ni Rosal, makagamit ang bilang evacuation center ang mga paralan sa labas ng permanent danger zone kung saan ang mga pasok naman sa mga paralan, ito ay pansamantalang wala naman ng pasok. At sinabi nito na magiging sapat din na di mano ang supply ng pagkain at tubig sa mga evacuation center dahil sa nagpaabot rin ng kasiguruhan ng provincial government ng Albay ang DSWD Region 5 na kung saan ito ay sa kanilang makatuwang hanggang sa maging normal na umuli ang estado ng bulkan. Roel. Yes, Kuya Angel. Kumusta naman kumusta yung mga hotel natin diyan? Ready na rin para sa mga posibleng dadayo? Yes, Kuya Angel, sa ating sa pagkipag-ugnayan naman kay Regional Director Herbie Arguas ng Department of Tourism Region 5. Ito ay sa kanilang sinasiguro na sa mga posibleng magutungo sa Albay ng mga turista ay safe sila at may mga hotel na siguro matutuluyan ang ating mga kababayan na ito nga ay sabi nga niya na hindi naman daw ito ay inaasahan na ganitong sitwasyon pero safe naman daan niya ang mga turista kung sakaling sila ay magtungo dito sa dalawigan ng Albay at siyempre yung mga tutulong naman para naman sa mga evacuees Kuya Angel. Ayan, sige. Ingat dyan, Roel, and from time to time padala mo lang kami na update. Thank you. Yes, Kuya Angel, at sa ngayon ay ang kalagayan ng panahon ay malakas ang ulan sa mga oras ito dito sa lalawigan ng Albay. Yan ang ating update mula dito sa Albay. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Roel. Maganda umaga, Pilipinas! Baka naman yung mga billboards dyan sa pagputok ng bulkan, lagyan pa ng pagmumukha ni Secretary Prasco, ha? Mahiya naman kayo. Nagrereklamo yung mga doon sa pinagawa sana nila ng campaign, pinicturean yung iba't ibang mga lugar na tourist attraction. Nung lumabas, panay picture, panay pagmumukha ni Secretary Prasco. Kandidato bang senador yan? Oo. Kala ka magkakaroon ng sibakan? Wala pa. Madidelay.
Sige. Anyway, 18 anyos na lalaki nagtangkang magpuslit, magpasok ng droga sa loob ng Bataan City. Lupit naman ito. Magpapasok ng illegal drugs sa kulungan na bisto sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Bumagsak sa kulungan ng 18 anyos na lalaki na taga-Abukay, Bataan, makaraan umanong magtangkang magpuslit ito ng illegal na droga papasok sa loob mismo ng Bataan District Jail sa Barangay Doña Orani, Bataan, alas 3:10 ng hapon kahapon. Ayon kay Bataan District Jail Warden Richard Torres, nasamsam mula sa sospek ang isang pakete ng pinatuyong marijuana na tumitibang ito ng humigit kumulang 1.0 gramo at may tinatayang halaga na 120 pesos matapos itong sumailalim sa mahigpit na inspeksyon bago makapasok sa pasilidad. Napag-alaman na ang sospek ay regular na dumadalo sa kanyang mismong kapatid na kasalukuyang nakapiit dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga na naaresto noong nakarang taon sa bayan ng Abukay, Bataan. Iginiit umano na sospek na hiniram lamang niya ang suot na short at hindi niya alam na may lamang marijuana ang bulsa nito. Subalit hindi ito pinaniwalaan ng mga jail guard at autoridad. Nagpaalaala naman si Warden Torres sa mga dumadalaw sa mga person deprived of liberty PDL na magsilbing aral ang insidente at hikayatin ang mga nakakulong na magbago sa halip na gumawa ng illegal na gawain. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustudiya na ng Orani Municipal Police Station Detention Facility at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pababa kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Talagang mamumulubi siya doon sa paggamit ng illegal drugs. Wala na kang pambili na sariling shirts eh. Oo. Mantakin mo kung hindi siya nakapanghiram, Sabi niya. Pupunta siya na nakakarsunsilyo. Nakabrief papunta ng kulungan. Kaya nanghiram siya ng shorts. Hindi niya alam na meron palang drugs. Kasiguro ng mga jail guard, pati kami gagawin yung bobo. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted person naman may-ari ng JRL Trading na nag-ooperate ng cryptocurrency sa San Carlos City sa Pangasinan, arestado dahil sa kasong syndicated stapa. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasan at check sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Naaresto ng Malasiki PNP alas 4:30 ng hapon kahapon ang wanted person na si Joshua Layacan, may-ari ng kontrobersyal na nasaradong JRL Quarta Trading Company sa San Carlos City. Sabi siya ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 77 San Carlos City, Pangasinan sa kasong syndicated estafa, no bill ban recommended. Sa ulat ni Malasiki OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., bitbit ng kanyang mga tauhan ng warrant of arrest laban sa suspect ng arestuhin at paglabas ng opisina ng kanyang abogado sa poblasyon Malasiki. Si Layacan kasama ang 7 iba pang pinaghahanap ng batas ay naharap sa kasong syndicated estafa. Nagsimula ang kumpanya ni Layacan na manghikayat ng mga investors noong taong 2023 na may minimum na 15,000 pesos na investment na kikita ng 10% o 1,500 pesos monthly. Kaya marami ang nahikayat ng mga investor gaya ng mga teachers, market vendors, mga aktibo retiradong pulis, LGU employees at higit sa lahat ng mga OFWs at mga negosyante na nag-invest ng milyones. Subalit mula ng marid ng PNP Anti-Cybercrime Group ang JRL Quarta Trading noong Mayo 13, 2025 dahil sa kakulangan ng mga kinakailangang permit sa kanilang operasyon na sarado na ito at hindi na matagpuan ng mga investor si Layacan kaya nagsampa na sila ng kaso laban sa suspeka. Tinatayang higit 1 milyong individual ang nabiktima ng JRL Quarta Trading na nasa higit 1 bilyong piso ang natangay nito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. At magandang umaga din po sa mga taga-Lucena City. At Jose Ramon Nulod, pasok ka na sa opisina mo at baka ma-relate ka. Nasa sasakyan pa rin daw siya, nakikinig on the way to work. Kaya ayaw niya munang pumasok. Iniintay niya yung mga development sa Pilipinas. Maganda umaga,
Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan kayo, may mga medical experts tayo nakastambay ha. Mag-text kayo sa 0931-033-2871 at sasagutin nila yung inyo pong mga katanungan. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Stores anywhere sa buong Pilipinas, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At tuloy ho yung ating promo ha, na kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alim ng Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. January 7, 2026. Ngayon po ay Miyerkules. Palitan ng piso laban sa dolyar. 59 pesos and 21 centavos per dollar. Aray ko. Pero siyempre, pumapalakpak ho yung ating mga OFW. Halos 11 milyong katao na sa buong mundo ang nagkakatrangkaso ngayong flu season. Pinakauling ulat ng US Centers for Disease Control and Prevention, karaniwang sanhi ito ng bagong mutated strain ng influenza A na H3N2. Kilala bilang subclade K o super flu. Ba, ganun pala yung super flu, no ha? Kaya pala ang daming tinamaan. Una itong naobserbahan noong June 2025 at mabilis na kumalat sa North America, Europe at iba pang rehiyon. Bagamat hindi tinuturing na mas malala o matindi pa ang nasabing uri ng trangkaso, mabilis naman itong kumakalat, nagdudulot ng mas maraming kaso at mas mataas na demand sa mga ospital. Dahil dito, ang payo ng mga eksperto, magpabakuna, yung anti-vaccine flu. Anti-flu vaccine. Palaging maghugas ng kamay, manatili sa bahay kung may sakit upang hindi na makahawa. Higit sa lahat, palakasin po inyong mga resistensya. Si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa, kasama na natin. Alamin natin yung latest doon sa minomonitor din natin sama ng lagay ng panahon. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. So sa ngayon, yung low pressure area na binantayan po natin ay patuloy na lumayo na po ng ating bansa. Pero yung trough neto o yung ulap na dala neto ay umaabot pa rin po dito sa Palawan na inaasahan natin. Magdadala pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng shear line dito sa eastern section ng Southern Luzon. Dulot nito, mataas ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Sa nalalabing bahagi naman ng Eastern Visayas, easterlies ang iiral kaya mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Northeast monsoon po natin, malakas pa rin po ang kanyang
bugso at inaasahan natin magdadala ito ng maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may isolated light rain at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mataas na chance ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. General Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, alam mo ba yung aphelion phenomenon? Yes po, yung aphelion po, pag yung sun po, ay, ito po yung mas malapit po sa atin yung sun po. Ang kabaliktaran po ng aphelion ay perihelion naman po, which is mas malayo naman po yung sun po sa atin. 5 light minutes or 90 million kilometers ang distansya natin from the sun. Yung pala yung aphelion, no? Nagdudulot ba yun ng, totoo ba to? Magdudulot daw ng mas malamig na panahon? Usually po kasi ganitong panahon po natin, nasa aphelion po talaga tayo. Kaya nakakaranas din po tayo na medyo malamig-lamig na panahon po dahil din po yun po yung rason din po. Pero nakita ko din po yan, news po yan, na aabot po siya ng August. Yun po, medyo fake news na po yun. Ayan. Isusunod ko na yun eh. Sasabihin ko, akala ko ba hanggang February lang tayo malamig? Ayun po. Kasi magkakaroon din po tayo ng tag-init, which is usually naman po sa weather na po natin. Hindi, teka muna. Di ba meron tayong may weak La Nina? Ayun po, meron po tayong weak La Nina po, pero hindi naman po natin inaasahan na magiging balakid po yun para sa tag-init po natin. So, inaasahan din po talaga natin na mainit na panahon. So yung nagsasabi na hanggang August yung aphelion, fake news yun. Opo. Baka sa ibang mga lugar po pwede, pero tayo dito wala naman tayong winter eh. Yes po, opo. Hindi naman po fake news yung pag-aphelion po. Yung fake news po is yung aabot po yun ng August. Opo. Okay, oo. Ayan, at least klaro. Kaya kayo mas maganda, tinatanong mo mga eksperto eh. Mas nakakaalam ho ng lagay ng panahon kaysa bumasa ho kayo ng mga impormasyon sa social media, di ba? Tapos mataranta kayo, magtanong na muna sa mga dalubhasa. Ayan, Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Salamat din po. Magandang umaga sa Angel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktora, mga doktor, mga kumadrona, mga nurse, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga kay Asek Cecil Bangka Santos at sa lahat ng ating mga kumadronang nakatutok ngayon. Magandang umaga sa mga miyembro ng Philippine League of Private Midwives at ganyan din sa Midwives Foundation of the Philippines. 155 gun violators natimbog. 1,218 ang mga loose firearms na recover naman ng PNP sa loob ng isang taong kampanya sa Cordillera Region. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ng Bagdibigat. Romy. Abot sa 155 gun violators ang naaresto at 1,218 loose firearms naman ang nabawi ng Cordillera PNP sa isang taong kampanya laban sa loose firearms sa Cordillera Region. Batay sa records ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, mula January 1 hanggang December 31, 2025, 155 individual ang nadakip dahil sa gun-related violations at tagumpayan na pagkakabawi naman ang abot sa 1,218 loose firearms. Sa kabuang bilang, 1,033 baril ang kusang loob na isinuko ng mga individual at stakeholders. 163 ang nakumpiska at 22 ang na-recover sa mga ikinasang police operations. Sa 155 na arestong gun violators, 84 ang naaresto sa lalawigan ng Abra,
33 sa Kalinga, 14 sa Baguio City, 8 sa Mountain Province, 7 sa Benguet, 6 sa Apayao at 3 sa Ifugao. Samantala sa mga baril na nabawi, 415 ay nabawi sa Abra, 172 sa Benguet, 170 sa Kalinga, 150 sa Ifugao, 143 sa Baguio City, 90 sa Apayao at 78 sa Mountain Province. Kabilang sa mga loose firearms ay mga hindi rehistrado, altered, nawala, ninakaw o illegal na ginawa at mga rehistradong baril na hawak ng mga hindi otorisadong tao o yung mga na-revoke na lisensya alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Malugod naman tinanggap ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng Australian authorities na ang 2 suspect sa karamadumal na pamamaril sa Bondi Beach sa Sydney, Australia ay hindi nagsanay sa Pilipinas. Kasunod dito ng ulat ni Australian Federal Police Commissioner Kwesi Barrett, walang ebidensyang nagpapatunay na nag-training o nakatanggap ng suporta mula sa Pilipinas ang mga suspect sa likod ng madugong mass shooting. Bukod pa rito, wala ring nakitang palatandaan ng Australian authorities na bahagi ang mga suspect ng mas malawak na terrorist cell o sila'y inutusan lamang ng iba. Una nang itinanggi ng Malacanang ang kumakalat ng mga ulat na nagsanay umano sa Pilipinas ang mga Bondi shooting suspect sa ilalim ng grupong konektado sa ISIS. Ang pamamaril ng 2 gunmen sa Bondi Beach ay kinasawi ng 15 individual at ikinasugat ng 40 katao. Pinatulang guilty sa kasong cyberbullying o online harassment ang 10 individual sa Paris. Kaugnay ng pagpapakalat ng chismis na ipinanganak na lalaki ang First Lady ng France na si Brigitte Macron. Sa desisyon ng Paris Court, 8 sa akusado ay lalaki, 2 naman ang babae. Isa sa mga ito ay pinatawan ng 6 na buwang pagkakakulong. Ang iba naman ay pinatawan ng suspended jail sentence mula 4 hanggang 8 buwan at pinasailalim sa mandatory online harassment awareness training. Bukod pa rito, pinagbabayad din ang bawat isa ng 600 euros o kabuang 10,000 euros. Katumbas ito ng 600,000 pesos bilang kompensasyon kay Macron para sa moral damages dahil sa pagpapakalat nila ng chismis. Takin nyo, ilan lalaki yon? 8 sa mga akusado lalaki. Kalalaking tao, chismoso. Di ba? Kaya doon sa pagka ang lalaki chismoso, magduda na ho kayo. Hindi ho lalaki yan. Chismoso eh. Ang hatol ay bahagi ng lumalawak na legal na hakbang laban sa cyberbullying at mga peking impormasyon na kumakalat online. Tinututukan ito ng mga otoridad sa France at sinusuportahan ng mga kampanya para protektahan ang reputasyon at karapatan ng mga individual laban sa mapanirang pahayag sa digital space. Ayan Kaya doon sa mga nagpapakalat ng kung ano-anong mga maling impormasyon, mag-ingat kayo. Dapat pagka maglalabas kayo ng impormasyon, meron kayo katibayan. Halimbawa, meron tayong hawak na listahan dito nung mga nakaraang linggo. May pinadalang mga listahan sa atin. Nung pong mga opisyal ng gobyerno at saka mga dating opisyal ng gobyerno na namili ng mga shares sa iba't ibang mga golf club. Alam ba ninyo yung Orchard Golf and Country Club pala? Ang isang share, 3 million pesos. 3 million pesos. Pero sabi nung iba na nakausap ko, sa ibang golf club, mas mataas pa. Pero dito daw pala sa Orchard Golf and Country Club, ang isang share malo. 3 million pesos. Nagpadala sa akin ng listahan yung isang kaibigan natin ng mga incumbent at mga natsugi ng mga opisyal na namili ng shares. Sabi ko, hindi natin pwedeng patulan niya dahil listahan lang yan. Ang ginawa, nagpadala sa akin ng mga katibayan, certificate authorizing registration. Pati pala yun, nire-register pala yun. Yung mga gano'n, kasi milyones na rin ang halaga, Ayan, Nako, magugulat kayo. Doon pala nila itinatago yung yaman,
yung excess nilang pera, ano ha? Kung hindi sa painting, ang pinamimili, shares ng golf club. Magaling ano ha? O, akala nyo hindi mabubuking yan ha? Secretary, Senator JV, may listahan na ho rito. Meron pang katibayan. Meron pang listahan. Oh, nako. Yan ha. Malupit. Oo. Yung iba, ang alam natin, bumili ng kondo, pinapangalan sa kamag-anak. Ito, mantakin nyo yung isang opisyal, bumili ng kondo, 5 kondo pinangalan sa isang kamag-anak. Yung isa mabait, ipinangalan sa kanyang biyanan. Halos karamihan ng mga properties. Ganon, katindi. Kaya lang si Bayaw, yung isa, magdududa ka talaga kasi 70 million ho yung balor ng propiedad na binili at pinangalan kay Bayaw eh. Di ba? Antabayanan po ninyo yan, ha? 2026 budget hindi lamang pang Metro Manila ayon po kay Senator Sherwin Gatchalian. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasaris 28. Raymond, good morning. Tinabla ni Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance ang akusasyon na nakatuon lamang sa Metro Manila ang 2026 national budget. Sabi ni Gatchalian, buong bansang may kinabang sa pambansang budget. Sagot ito sa banat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na Metro Manila pa din ang pangunahing makikinabang sa 2026 national budget habang ang ibang rehiyon ay napapabayaan. Ibinigay na halimbawa ni Gatchalian ang 33 billion pesos na Farm to Market Roads o FMR. Ang mga proyektong ito ay nakakalat sa buong bansa at wala ito sa Metro Manila. Sa record ng Department of Agriculture, ang Central Luzon na siyang itinuturing na rice at food basket ng bansa ay siyang pangunahing rehiyon na makikinabang sa farm to market roads. Pangalawa ang Region 12 o ang Soc-Sargen sa Mindanao. Narito si Senator Sherwin Gatchalian. Paano maraming farm to market roads dahil nasa rural area siya at countryside. Hindi siya nasa urban center. So, kaya isa sa mga to spread out yung infrastructure projects is through farm to market roads. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond, pero sabi ho ni Mayor J. Aranyola ng Center for National Budget, sabi ko, masaya ka na ngayon. Kasi pork barrel free ang 2026 budget. Tsaka maraming binito ang presidente, sabi niya. In your dreams. Marami pa rin pork barrel dyan. Iba lang ang pangalan. Ayan ha. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ay, nako. Arcelis family, magandang umaga ho sa inyo ha. O mano'y balasahan sa gabinete, tinanggi ng Malacanang. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Hindi daw napag-uusapan sa Malacanang ang panibagong revamp sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon ay walang naipararating sa kanya tungkol sa anumang pagbabago sa cabinet members. Ayon pa kay Castro, baka mayroon lang nagpapakalat tungkol sa cabinet revamp. Pero kinumpirma nito na nagpapatuloy ang performance review sa mga opisyal ng gobyerno. Nakadepende anya sa Pangulo kung kontento ito sa trabaho ng kanyang gabinete. Una rito, muling umugong ang umano'y regodon at siyam na ahensya ang sinasabing maaapektuhan kabilang ang DOH, DOT, DOTR, DFA, BOC, DepEd, DPWH, DICT at DepDev. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Let. Sa bagay, yung isang negosyante nauna pang nakaalam na sisibakin yung isang cabinet official, di ba? Kaya tinawagan niya, huwag ka nang pumunta ng Malacanang. Nais ka pa na si Jose Claire. Good morning, Attorney Claire Castro. Kumusta na ho kayo? So, hindi daw na pag-uusapan yan, ha? At hindi daw nasasabi sa kanya. Maraming hindi sinasabi ka, Atty. Claire. Kawawa naman yung alien, ha? Ganda umaga, Pilipinas! Blind na blind sa mga nangyayari sa paligid niya. Ay, sus, may Ginoo. Atty. Claire,
Kumusta ka na ha? Para ho sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, good morning. Ayan, happy ngayon ang ating mga OFW dahil 59 pesos and 21 centavos na ang halaga ng bawat dolyar. Marami silang pambili ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya't ngayon nagpuproduce na husila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron din pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Yung mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yan sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana po ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1. 25 makalipas ang alas 5 ng umaga, militar na niniwalang may malaking personalidad sa CPP-NP immersion sa Occidental Mindoro. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, Rich 52. Edniel, good morning. Kuya Igel, nagpapatuloy ang focused military operations ng Philippine Army sa barangay Cabacao, Abrade Ilog sa Occidental Mindoro matapos ang sunod-sunod na enkwentro laban sa mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group mula pa nitong bagong taon. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Mala, isinagawang operasyon kasunod ng natuklasang malaking tulong ng CTG kaugnay ng kanilang anibersaryo at immersion maging recruitment activities na target ang mga estudyante. Sinabi pa ni Colonel de Mala sa Campaginaldo, patuloy nilang bine-verify ang ulat na may malalaking personalidad o tao sa naturang aktibidad. Paugunitang nasawi sa naunang enkwentro ang isang estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na kabilang umano sa mga na-recruit na makakaliwang grupo. Bagay na kinundinan ng Kabataan Party List, dagdag ni Maala, patuloy pa rin ginagamit ng grupo ang mga lumang issue, maging ang bagong issue ng flood control scandal upang makahikayat na kabataang sumali sa kanilang hanay. Pakinggan natin ng Army spokesperson. Ini-expect natin na yung nangyaring pleno, nangyaring malaking meeting nila doon sa Occidental Mindoro, may malalaking tao doon. Kaya pinipilit nila ipahinto yung focus military operations ng ating Philippine Army to ensure na yung itong kanilang mga tao na ito ay makalabas doon sa area. Ang tinig ni Colonel Louis de Maala. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa research. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, at sa mga kabataan, ayaw dyan magpailad. Huwag na kayo nagpapabola dyan sa grupo ng Kabataan Party List na yan. Kung ano mga pinapangako sa inyo, huwag na kayo nagpapabola. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng karne sa Bonifacio Market, Caloocan, bumaba. Detalye mula kay Edwin Duque at Rich 23. May buntag kay Edwin. May buntag, Kuya Gindel. Sa unang linggo ng taong 2026, bumaba na uli yung presyo ng mga karne at ilang bilihin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Mula sa dating 210, itong presyo ng Manok Angel, nasa 200 pesos uli. Yung pakpak, 190. Mula sa 210. Ang presyo ng karne ng baboy, 300 pesos. Yung pork chop, giniling, at yung pataulihan ay 300 pesos. Habang itong liempo ay 340. Ang camping naman ay 500. Hindi talaga nagbabago ko yung presyo ng camping. Lalo na itong baka, nasa 450 pesos pa rin. Pero yung gusto talagang tikman itong kaping, pwede namang bumili ng ulo at paa, nasa 250 pesos lamang. Ang mga presyo naman ng isda, bumaba rin ng 20 pesos itong bangus na gupan. Mula sa 260 ngayon ay 240. Merong bangus Bulacan, ito yung medyo maliliit, nasa 180 pesos yung bawat kilo. Ang tilapia Batangas ay 150 pesos.
yung malalaki. Yung medyo kaliitan, mabibili na 130, habang yung galing naman ng Bulacan at Pampanga, 90 pesos hanggang 120 pesos bawat kilo. Ang galunggong, 200 pesos. Yellowfin, 280, so 20 pesos yung ibinaba. Yung iba pang mga lamang dagat tulad itong shrimps ay mula 180 hanggang 460. Meron ding 380, yung medyo lipas na ng isang araw, pero kapag nilagay mo dito sa freezer at kilo, sariwang-sariwang pa rin na tignan. Itong espada mula sa 400, 340 ngayong araw. Ang bisugon tunay, meron ng 220 mula sa dating 260. At ang lapu-lapu angel, yung maliliit 240, yung dating 450, ngayon ay mabibili mo ng 400 pesos. Ang presyo naman ng gulay, ang ampalaya, patuloy yung kanyang pagtaas, nasa 170. Pero yung medyo lumipas na rin, ng halos 2 araw, mabibili mo ng 130 bawat kilo. Kalabasa, 60 pesos. Sa kamatis, mataas pa rin ko yung 200 pesos. Yung kamatis naman na maliliit, yung mga sariling kalit natin, mabibili ng 160. Ang iba pang gulay ay hindi pa rin gumagalaw yung presyo. Ang mapapansin mo lang dito ko itong siling labuyo at bumaba na ng 100 pesos. 700 pesos yung kilo niya ngayon. Yung panigang, yung siling panigang ko 200 pesos. Ang siling bakopa, 900 pesos pa rin. So ang bumaba ngayon yung siling labuyo, yung malit na pulat paghang. Pero itong iba ay natili sa kanilang mga presyo. Ang presyo naman ng prutas, ito walang paggalaw. Nung after New Year bumaba, ngayon yun na rin yung kanyang dating presyo. Ang presyo ng bigas mula 40 pesos, ito yung pinakamababa ngayon. Sa iba palengke meron na mga 35. Susundan nito ng 60 o 58, yung pinakamurang malagkit. Merong 80, may 100. Japanese 56. Ang red rice 60 pesos. Jasmine 53. Brown rice 56. At yung bagong ani na isa pa, 40 pesos din yung bawat kilo. So yan ating price monitoring report mula dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Aris 3. Edwin Duque nagulat sa Tisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Yan murang bilihin dyan sa Caloocan Market Kaya si Obet Clemente at saka si Crispin Lizarondo na nagdiriwang ng birthday ngayon, walang dahilan para hindi mag-blowout. Happy birthday! Tiniyak naman ang Department of Education. Patuloy ang paghahain ng reklamo kaugnay ng ghost students sa Senior High School Voucher Program ng ahensya. Kasunod dito ng pagsita ng Commission on Audit sa natuklasang overpayment sa nasabing programa mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ni Education Secretary Sana Angara, may inihain ng ilang reklamo ang DepEd noong nakarang taon at may 12 pang mga reklamong under investigation at malapit na ring i-file. Siniguro rin ang kalihim na binago nilang sistema dahil kung meron man ay binayaran na agad o kaya may advance payment sa ilalim ng bagong sistema, susuriin muna kung talagang naka-enroll ang estudyanteng benepisyaryo sa nasabing programa. 33 makalipas ang alas 5 na umaga. Naghain na nga ng 7 kasong administratibo at kriminal ang Department of Education laban sa ilang private school at mga individual kaugnay ng manamalyang 37.58 million pesos senior high school voucher claims. Ayon sa DepEd, ang mga naturang kaso ay may kinalaman sa subsidy sa umano'y iginawad sa hindi kwalipikado at gawa-gawa lamang ng mga ghost beneficiaries. Kasunod dito ng nadiskobring ilegalidad sa voucher claim ng kagawaran dahil para mas paigtingin pa ang pangangasiwa sa expanded government assistance to students and teachers in private education o i-GASPE. Nabunyag ang kahinaan ng mga radar na gawa ng China na itinayo sa Venezuela. Matapos na hindi agarang madetect ang US forces noong January 3 kung kailan inaresto ng Amerika si Venezuelan President Nicolas Maduro. Kabilang sa mga Chinese-made radar system ay ang JYL-1, JY-11B
at JY-27 na ibinida pa noon ng Administrasyong Maduro na kaya umanong matukoy ang ng malayong target at may kakayahang sumaybaybay sa mga stealth aircraft. Ayon sa mga analyst, kabilang sa mga dahilang ito ang low altitude flight profiles, terrain masking, advanced stealth design, weak radar integration at poor operational readiness. Kaya nakapasok ang tropa ng Amerika sa teritoryo ni Maduro na hindi man lang sila nakapanlaban. Magandang umaga sa mga taga-Dupax del Sur, dyan po sa Nueva Vizcaya. Nagbabala naman si Denmark Prime Minister Mette Frederiksen sa anumang hakbang ng Estados Unidos na kunin o sakupin ang Greenland sa pamamagitan ng puwersa at na maaari itong sumira sa mahigit 80 taonang ugnayang pangseguridad sa pagitan ng Europa at ng Amerika. Kasunod nito na muling pagigiit ni US President Donald Trump sa kanyang hangaring isama ang mineral-rich Arctic territory sa teritoryo ng Estados Unidos at pagdakip ng US kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Babala ni Frederiksen sakaling subukan ng Washington na maglunsad ng military action laban sa isa na namang NATO ally, maaaring tuluyan ng masira ang pundasyon ng kasunduan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Greenland po ay nasa pinakamaikling ruta para sa missile mula Russia papuntang Estados Unidos at meron ding base militar. Greenland na puti kasi punong-puno ng snow. Di ba ako nakakapunta doon? Makapunta nga doon, ano ha? Magkano bang pamasahe doon? 250? Mura, ano ha? Para ka lang nag-tricycle. 36 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Buenos dias, Zamboanga, at magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang iyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda, ha? Ay, naku, maraming ganyang problema yung ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, ha? Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buuin ng galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada o Ultabayo.shop ang Ultaplex. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Humingi ng pamanhin ng pamunuan ng MRT3 matapos mag-viral ang isang video ng naranasang overcrowding sa platform ng MRT Cubao Station sa Quezon City nitong Lunes. Sa video na ipinost ng isang commuter, makikitang patuloy ang pag-akyat ng mga pasahero sa escalator kahit siksika na ang platform. Dahilan para mangambang naturang video uploader ng posibleng pagka-stampede. Sa inalabas na pahayag ng pamunuan ng MRT3, inako nito ang responsibilidad sa sitwasyon at tiniyak na nauunawaan nila ang abala at mga alalahanin sa kaligtasang idinulot ng naturang pangyayari. Inatasan na rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Kapati na magpatupad ang mga patakaran para hindi na maulit pa ang nasabing overcrowding. Kaya din ho mabilis ang pagkalat ng iba't ibang mga sakit dahil sobra ho yung crowding na yan, ano ha. Pero hindi lang naman ho sa Pilipinas yan, ano ha. Kahit ho sa Japan may ganyang overcrowding sa mga subway. Lalong-lalo na pagka rush hour, ano ha. Although yung sa kanila kasi sa dami ng sa laki ng space, hindi ganyang klaseng overcrowding. Ayun, halos magkapalitan ng mga mukha. Oo.
Kawawa naman yung mga kababayan natin, ano ha? Nag-overcrowding sa MRT. Samantalang yung mga mandarambong sa gobyerno, yung sobrang pera nila, ibinibili lang ng share sa ng membership sa mga golf club. 3 million pesos, ano ha? Ang dami nito. Hindi cabinet member to. Tsaka hindi mga politiko. Mga middle official. Sila yung lupit, ano. Ay, good morning kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals at kay Justice Energita ng Sandigan Bayan. Ha? Magandang umaga din kay Chief Justice Alexis Mundo. Inaabangan na yung mga mangyayari mamaya dyan sa Padre Paula, ha? Ng mga bandang alas 10 ng umaga. Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema, yan sa kanyang mama Sally, si Justice Maidas Marquez, si Justice J. Lo, Justice J. Lopez at saka si Justice Inting. Good morning po sa inyo. Ha? Magandang umaga din kay Dr. Senny Mendoza, Mayor Senny Mendoza. Good morning. At saka kay Ambassador Harry Angping. Good morning. Ka-Ador Plato, good morning din po sa inyo. Ha? Maganda umaga, Pilipinas! Wala nang kailangang bayaran para sa pagpaparehistro ng top box at saddle bag sa mga motorsiklo. Kinumpirma ito ni Land Transportation Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na pagaanin ang buhay ng mga rider na gumagamit ng motor sa paghahanap buhay. Ngunit paglilinaw ni Lacanilao, bagamat wala ng bayad, kailangan pa rin irehistro sa LTO ang naturang motorcycle accessory. Matatandang sa dating kautusan, ang bawat top box o saddle bag ay katumbas ng 100 pesos na registration fee. Yun naman pong, may mga motorsiklo po, may mga kababayan po kasi tayo na motor nila, meron left and right, tapos meron din top box sa iba. So per top box and saddle bag, 100 pesos yun. So kung tatlo, 300 po yun. 300, isip 300 yung matitipid mo, ito malamang ang unang makikinabang diyan yung pungkuan, yung mga naghahanap buhay na ng delivery, yung mga riders, ano? Opo. Okay. Mahalaga naman po yung top box kasi doon ho nila na ilalagay din yung helmet nila, jacket nila. Ayan. Magandang umaga din sa mga gumagamit ng habal-habal, ha? At saka mga Skylab. Kakaawa, alam mo ninyo sa mga probinsya, ganon pa rin ang mga pangunahing mode of transportation, yung Skylab at saka ng habal-habal. Bakit ukanyo? Yung pondo na dapat nagamit para sa sisimento ng kanilang daan, napunta sa bulsa ni Kawatan. Maganda umaga, Pilipinas! Binabalangkas na ng Department of Transportation, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan ng registration at pagpapalisensya ng mga e-bike at mga e-trike rider. Ito ang sinabi naman ni Transportation Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa panayam ng DCRH at radyo natin, kaugnay ng mga nasita at natikitang mga rider ng walang lisensya. Kasunod ito ng pagbabawal sa pagdaan ng mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region. Gate pa ni Lacanilao, marami sa mga nasita ay walang lisensya at tanging ID lamang ang dala habang nagmamaneho ng e-bike o e-trike. Actually, Katingin, may binabalangkas po ang DOTR si Secretary Giovanni Lopez, kasama sila Yusek Mon Reyes. Kasama po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, joint memorandum circular po ito, kasama ng DPWH, DILG, LTO. Ano po ito? Para registration po ito at saka po yung paglilisensya sa requirements ng mga kababayan natin. Hopefully, lumabas na po yan, matapos na. Meron lang po silang ibang konting tinatapos. Kaya lang sa amin po sa LTO, kailangan na po namin simulan. Kaya po noong January 2, nagsimula na po kami ng mga hulihan. Tsaka sana magkaroon na lang ng designated lane. Para yung bike lane, di ba? Para hindi din sila malagay sa panganib. Kasi may ibang mga LGU, ipinagbabawal na talaga sila sa main thoroughfare. Tama din naman kasi mamaya delikado dahil yung disenyo nila hindi angkop para sa lakas ng hangin dun ho sa mga lugar sa mga national highway. Idineklara ng Malacanang bilang Special Non-Working Day sa lungsod ng Maynila ang petsang January 9, 2026. Biyernes yan, ha? Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng pista ng Puong Nazareno sa Quiapo.
Ito ay sa bisa ng Proclamation number 1126 pirmado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto alinsunod sa naging utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa dokumento, inaasahan ang pagdagsa ng milyong mga deboto ng Nazareno sa iba pang bahagi ng Maynila dahilan upang magpapatupad ng hakbang para sa kayusan at sa daloy po ng trapiko. Inaasahang makatutulong ang deklarasyon upang mas maging maayos ang selebrasyon ng translasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga deboto at ng publiko sa kabuuang okasyon. Magpapatupad ng liquor ban at ng gun ban ang Philippine National Police sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa Maynila. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., alinsunod dito sa rekomendasyon ng NCRPO hinggil sa suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila mula January 8 hanggang 10. Bukod sa pag-inom at pagdala ng baril, mahigpit ding ipinagbabawal ang paggamit ng puputok at iba pang pyrotechnic device sa Maynila na manoy ginawa ng ilang mga deboto. Pag-amin ni Nartates, komplikado ang security environment kapag translasyon, ngunit patuloy nilang gumagawa sila ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. This event gathers millions of devotees and with it comes a complex security environment that requires careful planning and full coordination. Let me be clear. There will be no let-up in our security preparations. We will remain proactive, alert, and ready to protect lives, respect faith, and ensure the orderly conduct of this significant occasion. Maganda umaga, Pilipinas! Libo-libong mga deboto naman ang ng poong Jesus Nazareno ang inaasahan dadagsa sa tradisyonal na pahalik sa Carino Grandstand sa Maynila. Ayon kay Alex Erasga, Technical Advisor ng Campo Church, bagamat maaaring magbago pa naman ang bilang na mga dadagsa sa pahalik, bagamat inaasahan na libo-libo din talaga ang pupunta. Nag-deploy na ng security personnel sa Carino Grandstand para matiyak ang lubos na kahandaan sa maayos na pila ng mga deboto habang isinasagawa ang pahalik hanggang sa umaga ng Biyernes. Pinayuhan ng mga deboto ng Poong Nazareno na magtungo sa entrada ng pila. Iyan po ay sa South Drive o Calao Avenue Extension sa harap ng Rizal Park Hotel. Magsisimula ang pahalik ng Poong Nazareno alas 7 ng gabi, magtatapos ng umaga ng Biyernes at kasunod nito yun ang translasyon. 9 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Number 1. Lunes, magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto bago mag-ACS na umaga, nabigo ang gobyerno na makamit ang target itong gross domestic product para sa 2025. Ito'y matapos bumagsak sa 4.6 ang annual GDP ng Pilipinas, mas mababa sa target ng administrasyon at mga eksperto ng ekonomiya na 5.5 hanggang 6.5. Tinukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pangunahing dahilan nito ay ang malawakang korupsyon at manomalyang flood control project sa bansa. Bagamat may ilang positibong pag-unlad sa banking system, sapat na liquidity at mabagal na inflation rate, higit pa rin nakaapekto sa ekonomiya ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. Gandang maga ho, doon sa mga politiko ha. Mula sa Kongreso at sa Senado na mahilig magpalibre sa isang hotel casino, malaking hotel casino ha. Ang lupit nyo. Pagka nagpupunta daw kayo dyan hindi pa makontento yung pamilya lang ang bitbit, may kasama pang mga staff ano ha. Tapos kumakain ng libre, matutulog ng libre, gusto pa may subi pag uwi. Ba, galing yan. No? LGU, sinatasan naman ng DILG, paigtingin ang mga sumusunod na protocol sa pagbabantay sa nag-alborotong Mayon Volcano. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Kasunod ng Alert Level 3 na babalang pinatutupad sa Bulkang Mayon ay inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga LGU sa paligid ng Bulkang
paigtingin ang pagbabantay. Ayon sa DILG, dapat magsagawa ng agarang paglilikas sa mga residente sa mga lugar na nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at maging ng mga hayop. Inatasan din ng mga LGUs na magpatupad ng Operation List 2 Protocols for Volcanic Eruption ng mga LGUs upang masiguro ang kahandaang pang-emergency. Kabilang sa mga dapat gawin ay ang pag-activate ng Emergency Operations Centers ng 24/7 at koordinasyon sa provincial government at regional DRRMC. Nananatilihan nilang nakabantay ang DILG Region 5 Office sa mga LGUs upang masiyak ang pagsunod sa mga minimum preparedness measures. Ako si Val Gonzales, DZH2 na sa Pilipinas. Sa Pilipino. Maraming salamat, Val. NBI naman nakabang na kung meron bang i-issue court order upang ibalik sa kustodiya nila si Sara Diskaya. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Naputol si Giselle. Ilang beses naman tinangka ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral nakatili ng kanyang buhay bago pa man ang ginawang pagtalon sa isang bangin sa Tuba, Benguet. Ibinunyag ito ni Attorney May Di Binagracia, legal counsel ni Cabral, matapos ang kontrobersyal nitong pagpapakamatay. Ayon kay Di Binagracia, hindi matanggap ni Cabral na ginagawa siyang scapegoat ng mga individual na tunay na nasa likod ng flood control scandal. Ikinuwento din ng abogado na tinangka na rin umano ni Cabral na saksakin ang kanyang sarili gamit ang kutsilyo sa kanilang bahay pero napigilan ito ng anak niyang babae. Sinundan ito ng pagtalon sa hagdan sa kanilang bahay kaya't nagkasugat ito at isinugod sa ospital. Ayon kay Attorney Di Binagracia, nagsimula ang lahat ng madawit si Cabral sa issue ng allocable funds ng ahensya. Balikan natin ngayon si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Bakit gano'n? Nagluluko yung linya ni... baka naman yung patching lang natin. Tugma ang fingerprints ng bangkay ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral sa record ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Acting Director Lito Magno, pareho ang latent prints ng bangkay sa hawak na forensic result ng Philippine National Police at ng NBI. Iginit ni Magno, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa kaso ng dating opisyal ng DPWH kaya't hindi maituturing itong case close. Nakadepende na lamang anya sa pamilya Cabral kung tutulong sila sa ginagawang pagsisiyasat ng NBI. On our part, there were forensic results, no? Especially as announced by our counterparts of PNP, yung latent prints niya is the same as those na nasa record. So yung fingerprints na nakuha dun sa body or sa bangkay is the same with the records din ng PNP at ng NBI. We are doing our own investigation. It is up to the family kung mag-cooperate sila. It would be better. If not, we can do our own investigation. Okay. Balikan natin si Giselle. Okay ka na, Giselle? Kuyang Angel, wala pang natatanggap na court order ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mosyon ni Sara Diskaya at mga kapwa-akusado na ibalik sa kanilang kustodiya. Sabi sa DZRH ni NBI Acting Director Attorney Lito Magno, nagkahanda naman yung bureau sakaling katigan ng korte ang hirit ng kontratista. Kung sakaling ibabalik daw si Diskaya sa custodial facility ng bureau sa Building 14 sa Bureau of Corrections. Tiniyak naman ni Magno na nasa maayos na kalagayan ngayon sa Lapu-Lapu City Jail ang tinaguri ang flood control queen. Nang tanungin kung sino-sino ang mga dumalaw kay Diskaya nitong Pasko at Bagong Taon, sinabi ng Acting Director na wala siyang personal knowledge dito pero pinapayagan naman daw yung bisita doon. Pakinggan natin. Meron silang motion filed for custody sa NBI. Pero as of the moment, wala pa naman tayo natatanggap na any court order, whether it was granted or denied. Siguro she's okay there kasi ano naman yan, is really professional sa kanila yung mga ano natin doon. And I think kasama yan sa take care doon ng mga detention prisoners. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, paalam na tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga.
Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Marcus Aurelius. Dating emperador. Emperor pala. Huwag emperador. Baka akala ni Mayor Deo kinokompetensya natin yung emperador. Si Marcus Aurelius. Ang sabi niya, the truth never harmed anyone. What harms us is to persist in ignorance. 2x2 at ACS Balita, susunod na oras sa buong kapuluan, 6:01. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS